Hi mga Dibels! So, nag-status ako sa Facebook ng mga questions para sa mga new followers natin. Sasagot ako ng mga tanong nyo. Let's go! So, randomly to and salamat sa lahat ng nag-participate. Pag hindi mag-catch sa isang content ko, I'll try my best na sagutan. From Kevin, see, it's a small word. Lights on or lights off? Depende kung nagbayad na ng Meralco. Charay! Go for lights on. Kasi madilim pag lights off. Baka may mangyari pag walang ilaw. Charing. So, pa siya isang follow-up. Nagsisisi ka ba na nag-resign ka? So, marami rin nagtanong sa inyo kung may anong work ko dati. So, September this year, ako'y isang digital tech support, isang BPO sa Alabang. And nag-resign na ako. Nagsisisi, hindi. Isa sa mga magandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. And sobrang nasa-stress talaga yung utak ko pag sabay ko siyang ginagawa. So, I had to choose one. Had kasi past tense, choose. Okay. I had to choose one. So, ayun na. Pinrioritize ko na yung pag-vlog at paggawa ng content for you guys. This is the lovely life. Yung mag-asawa. Pwede po ba makipag-collab? Of course! Gusto ko kayong makakollab dahil tuwang-tuwa ako sa kung paano mo ine-explain yung food and tsaka tasting notes. Sobrang swak. So, hands down ako sa mga marunong mag-describe ng lasa ng food. Kay Katlea Lazaro Barcasio, nakikita mo ba sarili mo gumagawa pa rin ng content 10 years from now? Me, kailan ang meet and greet namin mga D-Bells mo? More power and God bless po. 10 years from now, siguro nag-enjoy kasi ako sa ginagawa ko. Ngayon, masasabi ko yes. I'm happy creating content for you guys. Nakikipag-interact ako sa inyo lahat. Yes muna yung sagot ko dyan. Meet and greet, saka na pagka maayos na kayo. Kasi dati nag-attempt ako gumawa ng meet and greet kaso laging nagbaback out pag last minute na. So saka na lang ulit. Irish Ann De Vera, how did you find your niche? Any piece of advice for those people who will pursue in being content creator like you? Love your videos, by the way. Thank you, Irish. Actually, finding my niche was difficult until recently lang. Simula ako sa TikTok, ginagawa ko lang yung mga kung ano-anong video and all. Nag-attempt ako ng iba't ibang content, hindi talaga pumatok. Ma-advise ko lang, focus on your strength. Yun lang. At saka yung bagay na hindi ka mananawa gawin. Paano magtipid pag walang titipirin? Sabi ni Judith Reyes. Same. The feeling is mutual. Hindi ko rin alam paano magtipid. Kasi pag nakita ko may pera ako, nagastos ko talaga. Sana all may pera. Pero promise, ang pagtitipid ay isa sa mga pinakamahirap na gawin para sa akin. Kasi kukondisyon mo yung isip mo. And pag magtitipid ka, magsisave ka, kailangan may magsakripisyo. Either yung lifestyle mo or yung ugali mo. Ay! Kay Odette Arandalio Serio, ano po ba talaga ang nauna, manok or itlog? Ang hirap naman ang tanong nyo. Siguro, sa akin, nauna ang manok. Kasi, pag itlog ang inuna, hindi yun mag-hatch kasi walang maglilimlim. Sweetie, smart. Pag na JL, sa ano yung bagay na pinakaiinisan mo? Yung tatanga-tanga. Pero mahaba pasensya ko pag nagtuturo ako, don't get me wrong ha. Naiinis lang talaga ako sa mga syunga-syunga. Pero dumating na po ba sa time na gusto mo mag-give up sa pagiging content creator? Alam niyo ba guys? Kwento ka na. Last year, inattempt ko na mag-resign sa work ko. Pinagsasabay ko sila and ang pasok ko is 11 ng gabi. Binag-breakdown talaga ako. Walang pumapasok na content sa isip ko and gusto kong mag-give up na. Sabi sa akin to ng TL ko, si Madam Posh, sabi niya sa akin, kahit gaano kalaki yung plate mo, if you put a lot of things on your plate, ma-overwhelm ka, mauumay ka talaga, and ang tendency hindi mo uubos. If sa buffet ka, kainin mo lang ang kaya mong ubusin. Yan. So for short, ang gusto niyang sabihin sa akin that time is, i-prioritize kung ang dapat i-prioritize. Pinigel Rances. May nag-report na po ba sa'yo dahil may natikman kang hindi masarap na foodang sa isang resto or kahit anong kainan? So far, wala naman. Hindi nyo rin masasisi si content creator if talagang masarap yung food. Kasi ang mahirap sisihin dito is the business itself na hindi consistent. So, for example, if alam nilang nagva-vlog kami or nakilala nila kami, sa dadamihan yung serving, gadamihan ganyan. Which is not proper. Dapat kung ano lang yung usual serving and presentation, yun dapat para sa lahat. Dapat yung business mismo is consistent. CHAI. Chai.
Anong tingin mo sa Pasko ngayon? Happy ka ba or gaya ng iba na parang sad na din ang feels? Halo. Personally, masaya ako sa padating na Pasko kasi pag bare months maraming clients. And then, sad na din ako kasi yung usual Pasko na naaalala ko before is parang unti-unti nang nawawala. So, yung mga Christmas lights kasi napakamahal ng Meralco, yung mga nangangaroling, yung ganun din. Yun lang, yung mga Christmas feels ba? Tapos ang init-init na pag December, dati ang lamig-lamig. Dati naka-jacket para sa simbang gabi, di ba? Kat Escal, saan mo nakuha ang pagiging witty mo, be? Alam mo, hindi nakaka-offend yung humor mo. Oh, sana all. Pengeng Christmas, Sam. Cherries. Siguro, natural akong ganito na minsan parang paong syunga-syunga. Nasasabi ko is, relatable ako. Kasi kung anong nararamdaman ko, yun agad yung sinasabi ko sa inyo. Walang halong sugar coating or censormanship. Ano? Natural lang. Yan. Yeye Almarios, sa mga nirate mong food or brand, may brand ba na nagalit sa'yo na nag-message kasi wala sila sa top 3? Sa rating area natin. So, wala namang nagalit. Kasi though ang pag-rate ko is subjective, merong nanghamon, which is si Magnolia yon. So, doon sa fresh milk nila, hindi sila nanalo. So, ang ginawa talaga, pinayanig nila, pinadalhan ako ng isang truck ng Magnolia fresh milk. So, yun. Wala pa naman nagagalit. So, meron lang nagpasabog. So, Magnolia user na rin kami. Ay, si Kuya Vinto. Ano ang top 5 na pinaka-worst na nakainan na review mo? Mapa-fast food, resto, kiosk pa yan. Ito ang mahirap tandaan. Siguro wala. Wala in a way kasi namimili ako ng ire-review ko. Hindi ko pipilitin yung sarili ko kumain ng bagay na alam kong hindi ko magugustuhan. Mabait kasi yung... Ano ba? Kasi worst is a big term. Pag sinabi mong worst, parang yun ang pinakapangit sa lahat. Ako kasi if I find something wrong, especially sa food, sinasabi ko. Kaya siguro nakakalimutan ko kasi hindi ko siya dinadamdam or hindi ko tinatanda na pinakamadumi tong ganito, ganyan. I make it to a point na to rectify the situation agad. Sa isang business, 80% ng error is human error. So, understandable, nobody's perfect. Sabi ni Jel, GDY, what's your opinion to those vloggers na walang integrity? They're selfish para sa akin. Kasi integrity is being honest, even others are not looking at you. Kasi yun ang definition of integrity, di ba? So, for example, siguro ang point ni Ate Jel dito is, meron ako pinopromote na bagay na hindi ko naman ginagamit. Pinopromote akong bagay na alam ko ikakasama nyo, which will benefit me. Parang ganun. Nakakahiya yung mga ganyan tao na walang integridad sa buhay. I mean, sino niloko nyo? Yung mga tao? No. Ang niloloko mo yung sarili mo. Ano yung wildest experience mo, mi? Siguro, sagutin ko na lang to with friends. Disclaimer, nakainom kami nito, trip-trip namin. Walang gagaya nito and this was all in the past. Pumunta kami sa isang mall. And kinuha namin yung traffic ko. Hindi kaya na konsensya ko everyday. Especially pag dumadaan kami dun sa pinaka-mall na yun. May nakikita akong traffic ko. No. Pwede kayong mahuli doon. Huwag niyong gagayahin. Swerte ko lang hindi ako nahuli that time. Edna Bernal Galang, may plano po ba kayong magkaanak in the future? Alam mo, to be honest, hindi sumanggi sa isip ko na gusto kong magkaanak. Kasi, lagi ko naisip na mag-end yung mundo. Hindi, kasi sa mga nangyayari, parang ayoko nang magkaanak. Kawawa yung bata sa future generation. I might sound selfish sa part na yun, but it's a personal choice that we have to respect. Hindi ko nakikita. Mas nakikita ko sa sarili ko nag-aalaga ng mga pamangkin once in a while. Sabi ni Sarah Mercado Flores, sino sa mga vlogger na nakasalamuha mo na yung pinaka-nagustuhan mo, ang ugali, at sino naman yung nakilala mong attitude pala in real life? Yeah. Gusto nyo tong mga issue eh. No-brainer ang nakasalamuha ko is mga una ko nakilala is si Camille Colmenares, Jayzar Recinto, kasi sila yung una kong naka-meet up sa Batangas na pinuntahan ko yung sisigan ni Kuya Jayzar. Sobrang down to earth ni Kuya Jayzar kahit napakayaman niya. Sobrang humble. Sa mga pinakanaunang content creator yan si Kuya Jayzar, diba? Wala kang sense na kayabangan talaga. Then, ngayon, ang pinaka naging ka-close ko, I assume close na kami, is si Kevin ng It's a Small World. Sobrang genuine, maalaga. Eric Mukbang,
Be, namimigay ng client. Pag alam niyo wala kaming project, alam mo ginagawa niya sa mga client, in-offer niya yung mga profile namin, ganun siya kabait. Si Eric, Kuya Eric the best. Si Drew ng ka-food trip. Be, nang iimbita, for example, meron siya i-feature na lugar na pwede magsaba ng ibang vlogger, ay hindi pwedeng hindi kami kasama sa listahan niya. Sobrang generous ng group na yan. Si Explorer ni Ces, napakalit na bata, ang ingay-ingay, ang tali-talinong bata, ang saya kanila kasama. Si Exploration, si Kuya Mark Tan, hindi ko pa nakikilala yung buong family niya, pero si Kuya Mark, ang sarap kausap, napakatalinong tao talaga niya. Ang dami niyang naiisip, ang sarap niya kausap, may matututunan ka bawat conversation with him. Yan. Sila yung mga gusto kong makasama. And sa mga ugali, meron daw isang babaeng vlogger or food vlogger na santa-santahan. Though hindi ko pa naman siya na-meet in person, pero sabi nila, maldita. Tatlo na lang sasabihin ko. Pangalawa is, marami akong ayaw na vlogger. Kasi pag ayaw ko sa'yo, ayaw ko talaga sa'yo. Isa akong naka-work sa Star City. Feature ako ng food bazaar doon. Name drop pa. In-approach ko siya, parang ngumiti akong ganyan. Tapos nag-hi akong ganyan. Inirapan talaga ako simula nung talaga ayoko na sa kanya. And pag nakikita ko siya sa feed ko, talagang inaano ko, not interested or ini-skip ko talaga. Ano naman ako isang naka-work sa isang campaign. Ka-schedule ko siya mag-shoot sa lugar na yon. I reach out to that particular girl vlogger. And nag-send ako sa message, in-add ko siya, nag-follow ako, nag-message ako na, hi, ganyan, baka gusto mo ganyan. Besin. Ang goal ko lang naman is hindi makipag-collab. Ang gusto ko sana is pagkapunta ko doon, may kasama. Alam mo yung gano'n, may kasama ka, interaction, hello, socialization and all. Malaman ko, nagme-message naman siya sa ibang mga vlogger na gusto niya. Well, if ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. Sabi nila talagang maldita daw talaga. Ace! Sino yung binalibag mo dati sa playground? Tandang-tanda ko si Jason. Kasi nung bata kami, naglalaro kami. Uso yung mga wrestling, di ba? Nagkapikunan. So, inasar nila akong bakla. Syempre, as bata, in denial, ayaw naman yun, di ba? Talagang binalibag ko siya. Binuwat ko siyang ganyan, tapos binagsak ko talaga siya. Parang Triple H. Meet si Castillo. What's the worst thing happened in your life? Taray English. Yung tipong binigyan ka ng big lesson. Nag-iba yung mood. Yung nawala yung business namin, which is yung coffee shop. Kasi dati po akong owner ng isang coffee shop / restaurant. Parang funds ng mama ko, effort naming lahat. Until now, binabayaran ng mama ko yung damage noon financially. Worst yun. Worst sa akin. And I had to do something. Basta may ginawa ko isang bagay na sobrang mali para lang masustain yung business. Hindi ko na ulitin. Ang dami ko nasaktang tao nun. And bumabatingin ko sa sarili ko that time. Next! Ruby Jane DV Max, ano ang mas okay? Maging vlogger o mag-business? Saan mas malaki kitaan? Di kung kitaan naman ang goal mo, if may work ka naman, go ka na doon. Kasi ang pagiging content creator or vlogger, if hindi mo tatrabahuhin, wala ka rin kikitain eh. And sa business, ganun din, if may business ka na, hindi mo tatrabuhin, wala ka rin kikitain. So, nasa tao yan. So, you have to put extra effort in everything that you do, mapa-business work. Next, si April Ferrer Herrera, kailan ka magkakaroon ng merch? Ang dami na lang nagtatanong nito. Hindi ko kasi alam kung magugustuhan nyo. Though I personally can create a design, gusto ko yan nagde-design, nag-edit, and gumagawa ng ganyan. It's just that natatakot akong mag-fail ulit. Parang baka masayang, walang bumili, hindi pa ako ready ulit. Soon, siguro pag nagkaroon ako ng lakas ng loob. Provi Ocial, do you have a regular work? Before, nag-BPO po ako nun. Teamly, random question lang, what defines a person, their thoughts or their actions? Siguro, I can say their thoughts. Kasi kung ano man laman ng isip mo, yun rin yung reflection ng ginagawa mo eh. But you can't define a person sa ginagawa niya kasi minsan forced siyang gawin yung isang bagay dahil wala siyang choice. So you can never tell. So you should not judge the book by its cover. Since mahilig ako man-judge, wala akong pake. Tsare. Sabi ni Bench Pinarok, biggest fear in life. Biggest fear ko is if may namamatay. Hindi ko kinakaya pag may namamatay. Para sa akin subjective to, sasabihin ko mas madaling mang iwan kaysa ikaw yung iiwan. Di ba?
That applies with love life and all. Ni Geneza Jacoweo, ginagaya niyo ba si Lloyd Cadena? Nakikita ko po kasi siya sa inyo. Idol niyo po ba siya? Lodi naman talaga si Lloyd, OG vlogger. Yes, malaki ang respect ko kay Madam Queen Elsie. Pero, to be honest with you guys, earlier this year, kulang pinanood talaga yung mga vlogs niya isang-isa. So, prior to that, napapanood ko siya pa isa-isa, pero hindi yung totaling focus kasi hindi talaga ako mahilig manood ng mga vlogs and all. More on games talaga ako dati. Mahilig ako manood ng anime. Yun lang ang buhay ko. Hindi ako nanonood ng mga vlogs and vloggers. So, iilan sa inyo nagsasabi na nakikita daw nun sa akin si Queen Elsie. Nakikita ko yung vlog niya. Parehas kami ng gestures, parehas kaming OA, parehas kami na malakas ang boses, parehas kaming may balbas, parehas kaming chubby-chubby. So, maraming nakikita si Queen Elsie, and I don't find it in any other way. Actually, kinikilig nga ako. Sasagutin ko yung tanong, ginagaya, no. Hindi ko makukumpara yung sarili ko kay Lloyd. Lloyd is para kung sa Pokemon, siya ay legendary Pokemon. Ka-birthday ko siya, siguro nag-reincarnate sa akin si Madam Queen o Elsie. Ayun, so sana nasagot ko yung tanong mo. Next is si Vernie Sadsad. Anong pikit matang food content ang kaya mong gawin? Siguro yung rating. Nasanay na lang ako. Alam nyo, sinusunod ko lang naman talaga yung mga request nyo. Kaya, kaya ko talaga mag-blind taste test na and all. Tsaka hindi ako nanggagaya. Charing! Next! Issue. Kung gagayahin ko yung content, nang tatag ako, nagbibigay ako ng credit. Next, si Julie Grace Hernandez Evasco. Are you the same exact person na napapanood namin sa vlogs mo? Or are you somehow different behind the camera? At ang ganda ng question mo, be. Kung ano nakikita niyo sa akin, ito na yon. It's just that siguro, pagkasama ko yung friends ko, and mas palamura ako. Mas judgmental ako. Si Chef Maya. What's your biggest regret so far? Biggest regret? Ang hirap. Siguro kasi, natutunan kong kuhanan ng lesson yung mga nangyaring masama sa akin. So, si Clean Darl Marquez Bautista, me, top or bottom? Top. Oo nga, more on top ako, pero naging versa. Pero depende sa situation. Whatever the situation arise, I can do both. Charing. Later naman dapat kailangan mong gawin parehas para mas mag-enjoy. Kasi give and take naman talaga yon. Sabi ni Blessy Barquillo, may jowa or asawa ka na po, taken or single. So, meron akong partner, nag-propose ako sa kanya last year. Kami nagpapakasal. So, taken, yes, taken na pa ako. And, I'm happily engaged. Nigel Noah Melindo, nagkaroon ka ba ng GF dati? Yes, prior yung partner ko ngayon for 10 years, girlfriend yung sinundan niya. Prior to that, marami rin ako naging ex na babae. Tumukan to. Yes, marami ako naging girlfriend dati din. And shout out sa inyo. Nahiya tuloy ako sa tanong ni Jel Noah, shoota. Sabi ni Nika Manhares, ano ibig sabihin ng D-bell sa tawag mo sa mga viewers mo? Haha. Kasi ako, dati, nag-rate lang ako based on my own thinking, very subjective. Dati may mga hate comments ako nakuha. Tinawag akong, demonyo ka, ang judgmental mo. Yan. So, ako naman, in-embrace ko na. Mas maraming natutuwa sa akin, mas marami akong followers na na-appreciate yung ginagawa ko. So, sabi ko, hindi lang naman ako pwedeng maging demonyo. Sabi kasi ng hate comment is ako. So, tawagin ko na rin sila kasi nag-enjoy din kayo sa pagiging judgmental ko. Hindi, sama-sama tayo. So, pare-pares tayong devil. Sabi ni Princess Grace Lipao Bermudez II. Oh, ang taray ng pangalan. 1, 2, 3 the second. May food reviews ba kayo before kaya kahit hindi masarap, sinasabi niyo pa rin masarap para hindi masaktan ang may-ari po. So, I'm very proud na yes, marami po ako nakainan na hindi ko bet yung lasa. But that doesn't mean na hindi masarap yung food. So for example, sabihin sa mga katrabaho ko dyan na brand and restaurant, you can agree with me na pag hindi ko nagustuhan yung pagkain and if I find something, if it's too salty, if it's too ganito and all, hindi ko na sinasama sa video. Kasi bago nila matayo naman yung business is pinaghirapan nila yun. Hindi ko sinasama sa vlog na hindi ko nagustuhan. I will address the situation sa owner or kung sino mong nag-handle ng food na there's something wrong with the product na kailangan nyo gawa ng action. Kasi kung hindi, if sa iba nangyari, makakahanap sila ng katapat nila. So, ang swerte lang nila at pag sa akin, I always give feedback directly. Si Carmela Tabequero.
Tanong lang, ano ginagawa mo sa pagkain na nakagat mo na? Yes, ang dami nagtatanong nito. To be honest, yung mga pinagkagatan ko, tinitira ko lang dyan sa lamesa namin, tapos umaga may kakain na. Marami naman kami dito sa bahay, and after shoot, automatic kinakain ng mga tumutulong sa akin, which is yung mga kapatid ko. If you are not who you are today, ano sa tingin mo ang career mo ngayon? Currently, kung hindi ako nagwa-vlog, siguro yun ang point. Siguro nasa BPO pa rin ako. Baka manager na ako. Or baka director na ako. If I have a goal, I always make sure to set my mind to it para ma-reach ko. And hindi ako titigalan, hindi ko ma-achieve yun. Tell Nova Faye Ablaza. Most memorable experience sa pagiging content creator. Pinaka-memorable na nangyari sa akin is, basta yung nagkaroon ako ng contract with Chooks to go. First, 5-digit contract ko yun. Na sobrang laki, na sobrang saya ko. Julie Grace Hernandez Evasco. If may gusto ka baguhin or alisin sa sarili mo or life mo, ngayon, siguro yung mga words ko. Charay! Ang dami-dami parang alisin sa buhay. Yung mga words sa mukha, para maging glass skin ng tuluyan. Tsaka yung itim-itim sa batok ko. Gusto ko magkaroon ng even skin to. Next question. Rovelyn Alburo, paano ka nagsimula bilang isang content creator? I don't wanna sound unbecoming or parang ingrata in a way, or I'll be the last person to think na magiging content creator ako. Kasi iba talaga gusto ko nag-host, gusto kong maging doktor, ang dami kong gusto mangyari sa buhay. It's just that, if you're on the wrong path in life, si Lord na talaga yung gumagawa ng way para alisin ka doon at ilagay ka niya sa tamang landas, or it's more of a redirection, sabi nga ni Catriona. Kasi yung mga time na wala na sa akin lahat, wala ako ng work, wala kami ng business, hindi ko alam kung ano gagawin ko, biglang nag-boom yung isang video ko sa Facebook, and then doon nag-start. So ayun, and I'm so happy right now na nasa ganitong path ako, sobra. Never been so happy. Sabi ni Maria Clarissa Movilla Mejia, ano pong profession or work mo dati para sa mga di nakakaalam as new followers, why you end up in vlogging? Siguro, before na ako ay isang seaman. That time, student ako, I was a scholar sa Malayan Colleges, Laguna. Kuha ko yung course na yun dahil sa scholarship. 100% scholarship with allowance, food, board and lodging, libre books, uniform, lahat. Mag-aaral lang talaga ako dahil mataas yung grades ko. So, kinuha ko siya, tinake ko siya kahit hindi ko siya gusto. Tapos, nung nakapag-abroad ako for 1 year, part ng OJT ko, may kinita ako, doon na-diagnose yung mata ko. Prior to starting yung journey ko as seafarer, alam niyo yung Ishihara test? Yung parang libro na bilog na may maraming colors na you have to identify the number na makikita mo. Kaya ko siya basahin. Dati, nakikita ko siya. And then, nung sunod na medical ko, tinitingnan ko yung sa mata ko, check up, nahihirapan na ako. Bago sumakay ng barko. So, that time, 3 years na ako nag-aaral, mag 1 year OJT na ako. Sabi ko, hindi hindi ako pumasa sa Ishihara. So, ang ginawa, pinag-test pa ako ng kung ano-ano, then parang 3 ang ginawang check-up sa akin sa mata. So, napasa ko naman yung parang lamp test. So, nasa isang room ako, as in black light. Then, magpa-flash sila ng mga color na sobrang liit. Green, red, yellow. Identifying color. And napasa ko yung dati. Kaya nagkaroon ako ng endorsement from different Opta ba ang tawag sa mga eye doctor, na hindi ako colorblind. And then, pagbaba ko, and then sasakay na ulit ako for my next contract. Kasi ang contract ko dapat is 12 months. And nung una kong sakay, almost 10 months lang yon. So, yung tatapusin ko yung remaining 2 months ko, sasakay ulit ako. Pakita sa akin, Ishihara, hindi ko na mabasa. Lumalala pala yun. And then sabi ng ibang mga doctor sa akin, pwede ko daw siyang gamutin. Siguro pag hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo, hindi mo siya gagawa ng para. Pwede ako magpa-opera ng mata para makorek. Pero hindi ko na siya kinonsider. Sobrang down na down ako sa sarili ko kasi feeling ko nagsayang ako ng panahon ko sa pag-aaral. Yun ang dating sa akin. Na sana ginawa ko yung gusto ko talagang course, which is medical technologies, kasi gusto ko talaga mag-doktor that time. Pasado ako sa UST. Ayokong gumastos ng sobrang laking parents ko. Kaya ako nag-seaman. And that time parang for me, it's too late to go back. And ayoko sa lahat yung nag-back to zero.
Next, sino nga ba si Marky bago siya makilala sa social media? Siguro si Marky yung kaibigan na maaasahan mo. Si Marky yung makakatrabaho mo na hindi toxic. Si Marky yung kaklase mo na pakokopyahin ka. Si Marky yung magiging friend mo na kahit wala ka ng pera, friend ka pa rin, basta na masaya ka kasama. Si Marky yung ka-work mo na ihahatid ka or ihahatid sundo ka kung kinakailangan para safe ka. And si Marky yung tao kahit wala nang matira sa kanya, binibigay niya. Yun, ganun naman ako eh. Kasi I always look in the brighter side of life na you always have to be the better person. Oh, sabi ni Mabi Baliba, kamusta ka na? Itong pinaka-sweet na tanong para sa akin. Even if we don't know each other in person, and then someone asks you, kamusta ka na? That means that person really cares for you. So, kamusta na ako? I've never been so happy like this. So, pagod pero masaya. Demar Fernando Fabria, most embarrassing moment na nangyari sa'yo, Beb. Yung hanggang ngayon, pag naalala mo, gusto mong lumubog sa hiya. I love you, Beb. Shucks, ang dami kong embarrassing moment eh. Be, yung natai talaga ako sa pants. Taihin talaga ako. Pero ito talaga yung pinaka-worst, be. Dati, estudyante pa lang ako noon. Nagko-commute ako. Taing na talaga ako. So, pagkababa ko ng jeep, alam mo yung pinipisil ko na lang yung pisngi ng puwet ko para hindi matae. Nakita ko pa yung pera ko. Kulang. So, hindi ako nag-tricycle. For some reason, hindi ko naisip na pagdating sa bahay, tsaka ko bayaran. Naglakad ako pa uwi. Malapit lang naman. Siguro mga 1 kilometer walk lang. Pumasok ako sa Super 8. B, may nalagdag na tae talaga. Putang inang hiyang-hiya ako. Eh, ang daming taong, kasi tawiran yung Super 8 eh. Ang daming, hindi ko talaga makalimutan. Tapos sabi ng tao sa likod ko, kanina to, kaniring tae. So, talagang kainin ng lupa. Yun talaga. So, ang tendency, habang naglalakad ako may tae sa puwet, pumunta ako sa apartment ng jowa ko dati. Doon ako nakitae. Nakakaya. So, sabi naman ni Ancelosa Jamin, my question goes like this: how can you make your heart forget the love that made it whole? Uy, ang lalim ng hugot. Hindi mo talaga siya makakalimutan. You cannot teach your heart or your mind to forget someone that made you whole, but you'll just need to get the hang of it na wala na talaga siya sa buhay mo. Sabi ng Angelica Alarcon, kailan mo na-realize na belong ka sa rainbow community at paano mo sinabi sa parents mo? Actually, ito yung pinaka-challenge. Ayoko pag-usapan pa. Growing up, naging physically attracted ako sa girls, but I'm sexually attracted sa lalaki. So, when it comes to sexual activities, mas na-arouse ako sa lalaki because of what happened. So, I was a victim of sexual harassment. Kaya, confused ako. Sabi ni Reynalyn Roca Morales, katangahan na ginawa mo para lang hindi ka iwan ng tao. Ang hirap. Ka-boyfriend ako. Meron akong senior na hindi ko alam kung bet ba talaga ako or not. Bet na bet ko siya that time. Ang ginawa ko, nakipag-break ako doon sa current boyfriend ko para masabi na ikaw ang gusto ko. Nagtaka, di ba? Nakakaya. Basta yun, nang iwan ako ng ibang tao para sa isang tao na gusto ko. Yes, ganun ako katanga. Na wala rin naman nangyari. Inago siya ng best friend ko that time. Na pastor na ngayon. Uy! Best time for chorba. Anytime will do. Let's go. Ba't ka idol tumigil sa pagiging seafarer? Laki kaya nakita doon. Yes. I can agree na sobrang laki ng kita pagiging seafarer. So, hindi ako sa cruise ship Cruise ship. Ako ay merchant vessel. Sa isang barko ata, nasa 24, 25 max. Sa isang malaking, ilang libong gross tonnage na barko yun. Malaki kung malaki ang kita, pero malaki at malaki din ang sakripisyo na kailangan mo gawin. Ako kasi family-oriented ako, so pinaka-challenge sa akin yung napalayo ko sa bahay. Homesickness. Kahit sabi yung masasanay ka, pero yung hindi mo makikita yung mga importanteng bagay na mangyayari sa pamilya mo is something na hindi ko ma-imagine mangyayari sa akin. So, gagat ng anak ko sabi, poging jutes or ducks na pangit, sabi ni Jan. Let's go for ducks, kahit pangit pa yan. Pikit ka na lang. Size matters, yes. Hindi mo naman pwedeng patanggalin ng libog yung pag pogi. Tsari!
Sabi ni Nick Winchester, sex or Jolly Spaghetti? Parang kang tanga. Sex. Charing. I'll go for Jolly Spaghetti. Joke lang. While having sex. GDY, what advice will you give to your 20-year-old self? Be humble. Yan ang pinaka nahirapan akong ituro sa sarili ko before. Sobrang yumabang ako dati na hindi na ako nakikinig sa mga tao sa paligid ko. And try mo na bang humain ng tahong ni Maria? Yes. Maraming beses na. And ang masasabi ko, hindi masarap ang tahong kapag hindi nahugasan at naluto ng maayos. Sabi ni Sheen Mungkal, paano mo i-handle ang no-label relationship? You have to be straightforward. You have to know your worth. Kasi if alam mo yung worth mo, pwedeng wala tayong label. Ano to? Ginagago mo lang ba ako? Niloloko mo lang ba to? Anong meron sa atin? So you have to be secured sa feelings mo kasi valid yung nararamdaman na feeling mo hindi ka secured sa isang relationship. Lalo na kung no-label relationship. So if I were to handle that situation, I'll go straight to the point. Tanungin ko yung tao, gusto mo ba ako? Kung hindi, tapusin natin to. Jojowain mo ba ako? Kung hindi, let's end this. Naglolokohan tayo. Tapos, compromise. Ang dami ko nasagot na tanong and ang dami pang nakalista sa comment section na I tried my best hanapin lahat. And so far, sobrang haba na ng video natin. Sana nag-enjoy kayo sa ating heart-to-heart session and sana parating masarap ang ulam nyo kahit hindi tayo mayaman. Bye! I love you all 1,000,000 times!